Halloween 2017, nagulantang ang buong Japan matapos lumabas ang balita na siyam na pugot na ulo at putol-putol na parte ng katawan ang nakita sa bahay ng isang lalaki na kinikilala na Twitter killer. Sino ba yung Twitter killer na yan? At paano niya ginamit yung platform ng Twitter para makakuha ng biktima? Bago natin pagpatuloy, huwag niyo kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell at sagutin ang question of the day sa dulo ng video na to para sa winner ng 1,000 Gcash. Twitter na yata ang isa sa mga pinaka-popular na social media platforms bago kainin ng TikTok ang buong mundo. Isa sa mga pinakakilalang platform for self-expression, communication, Twitter aims to connect people and help us share our thoughts to a bigger audience. Mas maraming retweet, mas masaya, mas sisikat ka. Pero paano kung ginamit ang Twitter para makagawa ng hindi lamang isa, kundi siyam na karumal-dumal na krimen? Ano nga kaya ang kwento sa pangyayaring ito? Umaga noon, Halloween 2017, pinasok ng mga pulis ang bahay ng tinagurian na Twitter killer na si Takahiro Shiraishi sa Kanagawa Prefecture, South Tokyo. Matapos silang makakuha ng report mula sa kapatid ng isang 23-year-old na nawawalang babae. Ang report na ito ay base umano sa mga huling activities ng babae sa Twitter bago siya nawala. Na siya namang nag-link sa pangyayaring ito kay Takahiro Shiraishi dahil sa babaeng yan nalaman nila na ang dami pa palang ginawa nitong si Takahiro. Hindi nakala ng mga pulis na sa loob ng maliit na isang studio apartment nakatago ang siyam na pugot na ulo at putol-putol na parte ng katawan ng siyam na katao na nakalagay lamang sa mga storage containers o mga toolbox. Grabe, di ba? Ayon sa investigasyon nila, 8 sa mga biktima na yan ay babae. Isa dyan sa siyam na yan, lalaki. At 3 sa mga babaeng yun ay high school students lang. High school students. Sino mag-aakala na yung isang maliit na apartment na yan na tinataya ng mga 13.5 square meters lang ay saksi pala sa mga krimen na yan. Ang nakakapagtaka dito, ang liit lang kasi nung apartment niya. Wala man lang bang nakatunog na ang daming nangyayaring krimen doon? Bakit napakatahimik? Ano yung ginawa niya sa mga biktima? At paano niya nakilala ang mga ito? Ito yung dahilan kung bakit tahimik. Papaalam ko sa inyo. Sabi nila, isang cheerful, kind, and polite man daw itong si Takahiro. Isang batang tahimik na nakikipag-socialize naman sa mga kapitbahay. Yan yung pagkakakilala ng mga kapitbahay nila kay Shiraishi. Kaya ang laki ng gulat nila na pagkatapos ng pagkakakilala nilang ganyan, may tinatago pala, na kulo. Sabi nga nila, di ba, kung sino yung tahimik, yun yung mga pinakamatindi yung kulo sa loob. Ayon sa mga kwento rin ng kaibigan niya, bata pa lang daw itong si Shiraishi. Ang hilig niya na daw, sa mga buwis buhay na laro, yung bang halos mamamatay na yung mga naglalaro. May thrill para sa kanya yung ganon. Matapos nung makagraduate ng high school, napasok sa sex trade si Shiraishi. May background siya ng ganyan. Nagtatrabaho siya bilang isang scout sa mga sex parlors sa Kabukicho, ang pinakamalaki na red light district sa Tokyo. Dito siya nag-umpisa mag-akit ng mga babae dahil nandun na rin siya sa mundo na yun para mapasok sa mga club at social media platform na Twitter. Balik tayo sa Twitter, ang ginamit niya para makapag-recruit ng mga prostitutes ba or ng mga escorts na hinahire niya. Dahil sa trabahong ito, naaresto siya. Pero nasuspindi rin naman agad yung kaso. Umamin siya, after niya masuspindi, umamin siya sa tatay niya na meron siyang thoughts ng pagpapatiwakal. Dito nagsimula yung obsession ni Shiraishi sa pagpapatiwakal at kamatayan. Gamit ang Twitter, naghanap siya ng mga tao who shares the same thoughts. Yun yung malungkot dito. At inakit nila yung mga tao na to dun sa bahay niya. Ngayon, bakit tahimik, di ba? Ito pala yung dahilan.
Pinangakuan niya yung mga tao na tutulong sa plano nila na gawin sa sarili nila, or hindi kaya ay pinapangakuan niya na sasabayan sila. It was easier for me to convince people with worries and other issues and manipulate them to my way of thinking. At kung titignan ang mga profiles na ito, marami-rami ang mga followers niya. Karamihan sa mga yan ay meron din talaga ng mga thoughts na ganon. Ayon sa kanya, ang motibo niya ay makipagtalik sa mga biktima niya at gamitin sila para masagawa yung mga sexual fantasies niya na hindi niya na kailangan mag-alala kung tututol dahil nga patay na sila. Ang sama ng ugali, di ba? At kung nagtataka kayo kung bakit may isang lalaki na nasama sa mga biktima niya, straight ba siya o hindi, nadamay siya matapos hanapin yung nawawalang kaibigan na isa pala sa mga napatay ng salarin. August to October 2017, tuloy-tuloy yung pambibiktima ni Shiraishi at pagpatay sa pamamagitan ng pagsakal at pagputol-putol sa katawan ng mga biktima bago niya nga itago dun sa mga kahon at saka toolboxes. Nung una, inilaban pa ng defense team niya na mabigyan ng mababang sentensya si Shiraishi dahil dapat daw i-consider na ginusto naman daw ng mga biktima bago pa siya makilala ng mga ito. Grabe. Ngunit si Shiraishi mismo yung umamin sa korte na wala sa mga biktima niya ang nagbigay ng magic word, consent sa kung ano mangyayari. Drinug sila, pinagsamantalahan, at pinatay at pinagputol-putol sa pyesa-pyesa. Halos wala rin siyang pagsisisi sa mga ginawa niyang krimen at tanggap niya kung ano man yung hatol na ibibigay sa kanya. Ito mismo yung sinabi niya, I had a hard time making up my mind to do it. But I had done illegal things on a daily basis as part of my work as a scout and had internalized the idea that it's only a problem if you get caught. Sa una, naging mahirap ang pagpatay. Pero pagtapos nito, napakadali na lang. Grabe, nakakatakot yung psyche niya ba? Parang nakatatakot akong kausapin siya. Dahil sa impact ng high-profile na krimen na to, nahatulan ng salarin ng death penalty noong 2020. Naging dahilan nito para magdagdag ng rules ang Twitter na hindi i-promote ng ganong klaseng pag-iisip sa mga members nito. Dapat lang kasi talaga. Pero sa likod ng mahabang diskusyon patungkol sa pagpapatiwakal na bunga ng krimen na ito, isa pa rin, ito nakakalungkot isa pa rin sa leading cause of death sa Japan at marami pong bansa ang pagpapatiwakal. Tandaan nyo ha, na kung merong bumabagabag sa inyo ay please, humingi kayo ng tulong profesional. Alam kong mahirap talaga, Pero please, kung wala man kayong makuwang tulong profesional, mag-reach out kayo sa mga kaibigan ninyo. At sa mga nanonood dito na kung meron man magre-reach out sa inyo, please, wag nyo silang bibigyan ng judgment. At kung pwede, tulungan nyo silang makakuha ng tulong profesional. Yun talaga ang masasabi ko sa inyo. Hindi naman kasi masamang humingi ng tulong. Basta sigurado tayo na mapagkakatiwalaan at profesional. Siyensya kasi talaga itong ganitong klaseng pag-iisip. Pinag-aralan ng mga doktor at sila ang nakakaalam niyan kaysa sa atin. Okay. So, para sa ating question of the day, kung ikaw ang tatanungin ko, sa tingin mo ba, sapat yung death penalty para makamit yung hustisya ng 9 na biktima ni Shiraishi? Huwag nyo kalimutan mag-like, share, subscribe, at notification bell para updated ka sa mga bago nating kwento. Ito si Claro III, at ito ang aking kwento.